Isa sa pinakamadalas na tinatanong sa akin tungkol sa car rental business, magkano ba talaga ang kita sa negosyo na yan? So sa video na to, i-share ko sa inyo yung realistic numbers based sa experience ko sa pagnenegosyo ng ganito. Hindi yung pamplex lang sa social media, pero ito talaga yung real life scenario. At sa dulo ng video na ito, share ko rin sa inyo kung bakit may isang mas importanteng bagay kaysa kapital pagdating sa pagnenegosyo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ako nga pala si Brother Lino. Sa channel na to, sinishare ko yung journey ko about sa mga negosyo na ginagawa ko. Sa car rental business, business ideas, travel, at growth mindset na makakatulong sa atin para lumago sa buhay. So mag-start agad tayo sa daily rental rates. Marami din talagang messages sa akin tungkol sa topic na to, kaya sagutin na natin yan. So for example lang, so typical rate sa car rental business is pumapalo yan ng 1,800 to 2,000 pesos depending sa lugar kung nasaan ka. Kaya syempre, gawin mo pa rin yung research mo. Probably mas mataas yan or mas mababa yun sa akin, pero sinishare ko yung number ngayon right now. Sa SUV naman, pumapalo yan ng 3,500 to 5,000 pesos per day. Pero may isang bagay na kailangan maintindihan ng mga taong gustong pumasok sa negosyo na to. Hindi araw-araw may booking. Ayan na yung real life ha, ayan na po yung real life. Pero sinasabi ko po sa inyo, merong malakas na season, pero hindi araw-araw may booking. So halimbawa, kapag yung unit mo, say for example, may sedan ka, 2,000 per day. At sabihin na natin na approximately 15 days lang siya nagagamit or narerentahan sa isang buwan. So roughly 2,000 pesos times 15 days, meron kang 30,000 gross revenue. Mukhang malaking pakinggan, di ba? Pero dito na papasok yung expenses. Ito yung madalas kasi na hindi nakikita ng iba at nung gustong pasukin itong negosyo na to. Typical expense sa car rental. Siyempre bukod sa yung mga ginastos mo pang permit, pambili ng GPS, pang car rental business template mo, meron din tayong expense na maintenance, PMS, insurance, gulong, pati yung wear and tear ng mismong sasakyan mo. Siyempre pati yung depreciation value ng sasakyan kasi the more na tumataas yung milyahe, the more na bumababa yung value ng sasakyan mo. Kapag binawas mo lahat ng to, mapapansin mo na hindi ganun kalaki yung net income mo kumpara sa iniisip or ini-imagine ng iba. Kaya dapat importante na alam mo muna o ilalatag mo muna or nailatag mo muna yung real numbers bago mo pasukin yung negosyo na ito. Sa experience ko, so more than 1 year na ako nagpaparenta ng sasakyan. Ang pinakamalaking challenge sa car rental business, hindi clients, hindi yung paghahanap ng kliyente. Kasi madali lang yan kapag ka nakahanap ka na, paulit-ulit na lang yan. Tapos ayun na, gawin mo na yung negosyo. Kasi ang tunay na challenge ay kapital para magdagdag ng units. No, hindi nyo naisip yun, no? Kasi the more na marami kang units, the more na makapag-serve ka ng maraming tao or kliyente, the more na malaki yung kita. Pero para magdagdag ka ng unit is kailangan mo ng malaking investment kasi hindi naman mura yung sasakyan At kung gusto mo talaga palakihin tong gantong klase ng negosyo, kailangan mo talaga ng connection, knowledge, at tamang strategy para makapag-build ka ng system mo. So dahil doon sa mga realizations na nangyari sa akin about this car rental business journey, magsimula akong maghanap ng paraan para matuto pa ng ibang klase ng negosyo. At syempre, paano ko nga ba magagawa yun? Kailangan ko makakilala ng iba pang negosyante. So, isa sa pinaka probably madali na ginawa ko ay sumali sa isang networking community. So, maraming magsasabi, ba yan? Networking community. Power yan, no? Kukunin lang pera ko niyan, no? So, kasi marami talagang mga bad experiences dito sa Pilipinas ng networking. Pero hear me out. Hindi ko siya agad tinignan as negosyo. Tinignan ko siya as parang paaralan, as my training ground para mas matuto ako mag-handle at mag-build pa ng ibang negosyo. Kasi as of right now, aside from car rental business, may binibuild pa po ako na negosyo. And if gusto niyo yung malaman, follow nyo lang ako para makasama ko kayo sa journey ko. So yun, yung value sa akin ng networking, naging para lang ko siya. Imagine halos araw-araw, attend ka ng training, iba-ibang tao yung nakakausap mo. May mga taong matagal na sa negosyo, at may mas malalaki pang negosyo kaysa sa akin. Yung as in, sobrang yaman. Pero nagjo-join pa rin sa networking para matuto. Kumbaga, nakakasama ko yung ibang taong iba-iba yung klase ng experience. Imagine after the seminar, makakausap mo isang tao, pero parang feeling mo nasa seminar ka pa rin kasi ang dami
dami mo pa rin natututunang bagay. At doon ko na-realize na minsan, connection talaga yung nagpapabilis sa growth ng business mo. So yun nga, going back to car rental business, minsan kailangan mo ma-realize na hindi lang kapital ang kailangan para lumaki yung negosyo. Mas importante kung sino yung nakapaligid sa'yo. Kung yung mga taong nakakasama mo, nakakausap mo is may negosyo rin, mas mabilis kang matututo. So by the way, iniisip ko rin na magkaroon tayo ng meet up or kausap-usap man lang, I mean, makapagkilala, maturo sa bawat isa, pure business conversation lang about sa mga ginagawa natin sa buhay. So, if you like that, comment below. So, marami rin nagtatanong sa akin kung paano ko sinimulan yung car rental business ko. Pwede nyo naman mapanood yan dito sa playlist na ito. Panoorin nyo yung pinakaunang video at nandoon malalaman nyo kung paano. So, since hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong, FYI lang, available pa rin yung car rental business template. Nandiyan po yung link sa baba. Ayun yung ginagamit ko sa before ako magpahiram ng sasakyan. Ginagawa ko yung checklist at yung agreement na pinipirmahan para maging safety yung transaction sa client natin at sa sasakyan mo. So na-curious lang tuloy ako bigla. Sa dami nang nagtatanong sa akin na gustong pumasok sa car rental business. So kung may pagkakataon at capable naman kayo mag-start ng ganitong klaseng negosyo, tingin mo, anong unit yung gusto nyong gamitin pang umpisa? Sedan, SUV, or MPV? Comment nyo naman sa baba. So yun lang mga brother, hopefully may natutunan kayo sa ganitong klase ng video. So marami pa akong mga video topics soon about business, growth mindset, and kung ano pang mga bagay sa buhay, including travel. Kung ayaw mong ma-miss yung mga susunod kong content, click the subscribe button para sa susunod mapagbigay pa rin ako ng value sa'yo. So yun lang. God bless you. Bye-bye.